Pag-usapan po natin yung truth o yung katotohanan. Ang sabi po sa Bible, we can do nothing against the truth but for the truth. Sinabi rin po sa Biblia na it will be the truth that will set us free. So malaking bagay po yung truth o yung katotohanan sa buhay ng bawat tao. Wala pong mabubuhay sa kasinungalingan. Wala. Maaring iba, no? Maybe siguro naging trade na nila yung pagsisinungaling para lamang kumita. But I'm telling you, those kind of gawain, those kinds of people, they only live each and every day lamang. Nabubuhay lamang sila bilang isang kahig, isang tuka. Because whatever they're doing, those are not from above. It is from below. Galing sa kalaban itself. Because we know lies. At sabi sa Biblia po, it is Satan who is the father of all lies. Di ba, naririnig natin yung kasabihan na liars go to hell. Definitely, kasi sinabi sa Biblia, walang liar na pupunta ng langit. Isa lang po ang pupunta ng mga sinungaling, impyerno. Now, this will be the question. Ilang beses tayo nagsisinungaling each and every day of our lives? Bilang mga Kristiyano, tayo ba madalas magsinungaling? Sagutin nyo sa sarili ninyo, huwag na kayo tumingin sa iba. Ano yung mas marami? Nagsisinungaling tayo o nagsasabi ng katotohanan? So ang Biblia po ang nagsabi, liars go to hell. Ang Biblia rin nagsasabi, yung nasa katotohanan, siya lang lamang yung yung makakalasap ng ginhawa mula sa ating Panginoon. Regardless of whatever is happening now in the earth, even ang Philippines ngayon, medyo bumabaraw. Di ba? Bumabaraw yung ating standard of living because of this sunod-sunod na mga bagyo. May konting bulkan, wala pang malaking earthquake yun. Sunod na bagyo lamang. Lumipas na yung COVID. Tumaas tayo ngayon, medyo bumaba na naman because of those things. Now imagine, force of nature po yun. Nature yung pinag-uusapan natin and we can do nothing about nature. Nature na siya. Hindi mag-a-adjust ang bagyo sa atin. Tayo ang dapat mag-adjust sa bagyo. Hindi mag-a-adjust yung baha sa atin. Tayo ang dapat mag-adjust sa baha. Hindi mag-a-adjust ang nature for us. Tayo ang mag-a-adjust sa likas na pagkakalikha ng ating Panginoon. So anong kahalagahan pa rin ng katotohanan? Kasi kahit po sa husgado, alam natin, nung araw po, uso pa yung pinapatong yung kamay sa Bible. Di ba? Na nanunumpa ngayon yung tao, yung witness, kung lahat ng sasabihin niya ay pawang katotohanan lamang. Ngayon po, hindi na kinakailangan yun. Halos iilan na lamang gumagawa nun sa korte. Why? Kasi raw, hindi naman ako Christian, bakit ako magpapatong ng kamay sa Biblia? I'm an atheist. Kung Christian man ako, hindi naman ako practicing Christian, hindi rin naman ako confessing Christian. Lulutang-lutang lang ako on this planet. So, hindi po lahat ngayon ng korte, merong pagpapatong ng kamay sa Biblia. Now, imagine that. Yung tangi, noong pang-araw, 100,000 years ago, yung librong hinahawakan ng tao na magiging sandigan ng katotohanan, inasa isang tabi na ng mga tao nowadays. Hanggang doon na po nakarating yung kabulukan ng sanlibutan. Na even yung mga nasa Supreme Court, yung mga abogado, sila na mga supposed to be mga matatalino, summa cum laude, they don't care about the Bible anymore. Hindi po lahat, pero napakarami. So napakahalaga po ng truth. Kahit saan larangan po natin ng ating buhay, lagi pong yung truth ang hinahanap. Sa opisina, truth din. Sabi mo sa akin, bakit ka talaga na-late ngayon? Nako, siguro everyday na lang. Kung tayo yung mga tipong habitual latecomer, kasi may mga ganun habitual latecomer, nasa dugunan niya eh. No? Parang nasa DNA niya yung pagiging late. Ngayon, everyday, siyempre, ang boss ngayon nag-question, bakit late ka na naman? Ano na naman? Diba? Minsan sa opisina, ganun. Siguro yung kaliwang gulong niya sa harapan, nabutas. Kinabukasan, late na naman. Siguro yung gulong niya sa harapang kanan, butas naman. Siguro yung sa likod naman or what. Hindi po, I'm telling you, this is my own experience, hindi po mawawalan ng dahilan ang mga sinungaling. But you know what? Hindi rin naman mga tao para malamang kasinungalingan yung sinasabi niya. Madali kasing malaman, especially ng mga verse, mga nagbabasa ng Biblia, kung sino yung sinungaling, sino yung hindi.
So bilang advice, I'm not saying ako hindi nagsisinungaling. All of us, but bilang advice, bilang tagbagsalita ngayon, kung hindi man natin kayang 100% maitigil yung pagsisinungaling, which is very, very good, yun ang gusto ng Panginoon, at least po dapat nababawasan siya each and every day. Ngayon po, sa araw na ito, pag-uusapan natin, yung ano ba yung mga biblical examples nung nabubuhay sa katotohanan. Okay? Hindi lamang po yung katotohanan, nagsasabi tayo ng totoo. Meron pa pong ibang mukha ang pamumuhay sa katotohanan. Hindi lamang po yung nagsasalita ng totoo. At yun po yung makikita nating example sa nangyari po sa buhay ni Apostle John sa chapter 3 ng Book of John. 3 John, pag-uusapan po natin. Paano yung open niya? Pababa? Okay. Ang pamagat po ng mensahe today ay lumakad ayon sa katotohanan. Hindi po enough na tayo nagsasalita ng totoo. Nagsasabi ng totoo. Yung buhay mismo natin dapat po nakasalalay sa katotohanan. At ngayon pa lamang siguro nagkakaroon kayo ng idea, mukhang buong buhay yata ang pag-uusapan natin today. But since maiksi lamang ang ating oras, meron pong eksena sa isang simbahang hawak ni John the Beloved ang pag-uusapan natin today. So maiksi lamang po itong ating teksto, buong John chapter 3. Okay? Hindi po verse, buong chapter po ang pag-uusapan natin. So, sisimulan ko po. Ang sabi po sa 3 John, verse 1 hanggang 4, mula sa isang nakatatandang pinuno, and that is John the elder, pinuno ng iglesia, para kay Gayo, o si Gaius, na lubos kong minamahal. Mahal kong Gayo, idinadalangin kong ikaw ay nawa, nasa mabuting kalagayan at malusog ang pisikal na katawan, tulad ng iyong buhay espiritual na alam kong nasa mabuting kalagayan. So dito po muna tayo. Hindi lamang po yung physical body ang pinapalakas. Hindi po enough na malusog ang ating physical na katawan. According po dyan, yun ang nakita ni Apostol Juan. Mas tinitignan, after ng katawan, mas tinitignan ni John yung spiritual na kalusugan ng tao. Specifically po si Gayo, ba't ilagay natin ating mga sarili kay Gayo? Yes, nagpipintugan tayo dito sa simbahang ito. Malusog ang ating mga pangangatawan. Okay? Pero ang tanong po, according sa kanya, kumusta naman ang ating mga kaluluwa? Malulusog din ba? Madalas na po natin na pag-aaralan, kung ano ang laging pinapakain, yon ang malakas. Ito po, alang-alang na rin sa mga baguhan. I know, matagal na po ito na pag-uusapan sa ibang mga pag-uusap natin, pag-aaral. Kung ano ang pinapakain na mas malakas, I believe hindi tayo nagkulang sa ating physical body kasi kitang-kita naman. Right? Hindi tayo pwedeng karamihan, hindi pwedeng hindi mag-breakfast. Hindi kalilimutan nyo kasi merong something sa katawan na magsasabi, oy, refill. Kaya po may mga taon, merong breakfast. Okay? Lalo na yung tanghalian, syempre, yung kasagsagan ng trabaho. Hindi pwede ma-skip ang lunch. Bakit? Again, yung katawan nagsasabi naman, oy, refill. Alas 4 ng hapon, alas 3. Ayan na naman, kasi natunaw na eh. Di ba natunaw na yung kinain ng tanghali? Merienda. Itong simbang to, napakayaman talaga simbang to. At merienda, meron eh. No? Ayan na naman, refill. Pagdating ng mga alas 6, minsan dito merienda, alas 6 eh. Hindi dinner. Pagdating ng tapos sa merienda, maya-maya pag alas 8 na, anong kakainin mamaya? Bakit? Meron nagpapaalala, Holy Spirit kaya yun sa tingin ninyo? Holy Spirit ba nagpapaalala, merienda time na. Midnight snack na. Lunch time na. It is the flesh. Refill. Pag uwi ng bahay, siyempre, hanggang hating gabi tayo nag-i-stay, karamihan dito eh. O iba. Pag uwi ng bahay, siyempre, gutom na naman. Bago umuwi, kain ulit yon, midnight snack. Refill. Ang point ko po, hindi tayo kailanman magugutom. Hindi natin mamimiss na alagaan ng katawan na ito, ang flesh. Because meron tayong instinct. No? Instinct na para sa atin yung kumain. At lagi may nagpapalala, and that is the flesh. What about
your soul. What about our spirit? Ano ang mas malakas? Yung paalala ng katawan upang tayo muling kumain ng physical food? O yung paalala ng Holy Spirit upang tayo muli kumain ng spiritual food? Ako na sasagot, mas malakas ang physical o yung flesh sa pag-aalala upang siya ma-feel na muli. Pero supposedly, hindi dapat ganon. Dapat hindi ganon. Una, madali namang malaman kung ang ating Holy Spirit busog na busog eh. Sabi nga nila, pag busog ang katawan, ang flesh, malakas. Kung busog din po ang Holy Spirit, malakas din siya. Number 1, ano ba, agaran kasi ang Holy Spirit pag lumakas, ano gagawin niya? He will admonish us to what? Number 1, to pray. Prayer po yan, walang iba pa. Prayer. Huwag natin sasabihin, bunsod ng Holy Spirit ng kanyang paalala, naalala ka na naman yung buwisit na yun. No? Naalala ko yung mga nakakabwisit na mga kapatiran na yan. Hindi magiging bunsod ng Holy Spirit yun. That will be the flesh only. Pero ang Holy Spirit po, whatever is good, whatever is noble, whatever is praiseworthy, yung mga bagay na very, very positive, heavenly positive, yun ang laging pinapaalala po ng Holy Spirit. So number 1, prayer. Pangalawa, reading the scripture. Pangatlo, serving the Lord. Using this physical body. So, yung po mga indicators po yan. Even us, tayo mismo makapagsasabi, mahina ang Holy Spirit. Hindi ko siya napapakain maigi because sa lahat ng nararamdaman ko, sa mga naiisip ko, sa mga nais ko, pawang mga makalaman lamang. Pero, always remember mga kapatid, we must feel our souls. Okay? Nang sa ganon, kapag tayo po sinulatan din ni John, sasabihin niya, tulad ng inyong buhay spiritual, kapatid, na alam ko, nasa mabuting kalagayan. Diba? Yan po, yung mga attitudes natin, yung mga characters, ano pa ba? Especially nowadays, depression. Alam niyo po ba, hindi lahat ng headaches physical. May mga headaches po, bunga ng matinding pag-iisip. No? Minsan ng tao, kahit walang sakit, feeling niya may sakit siya. Kasi punong-puno na worries. Hindi po ba, may mga doktor, yung bata ngayon, yung tao, meron daw siya nararamdaman, hindi siya makakilos maigi, or what, merong masakit sa katawan niya. Nang magpa-check up sa doktor, magpa-check up siya, ang sabi ng doktor, wala po kayong sakit. Wala po kaming nakikitang masama sa inyo, sa katawan ninyo. Yung pala, everything is here. Yung mga sama ng loob na pinagsama-sama, yung hindi makaalpas sa past, nasa present na, nasa past pa rin siya. Yung nga po yung sinasabi natin madalas, di ba? Nakatali, meron tanikalang bakal sa paa. Kaya even though nasa present na siya with the Lord, nabubuhay pa rin siya, yung kapangyarihan ng past experiences, yung pa rin yung nangunguna sa kanyang buhay. Ay, ayoko pong mag-lead sa prayer sa pagkain kasi po, naalala ko nun. Tapos na yun eh. Ano yung kinalaman ng past sa present at sa future? So kung malakas po ang ating Holy Spirit ang Holy Spirit ng ating kaluluwa, ang Holy Spirit laging malakas. Kung malakas po ang ating espiritu, ang ating kaluluwa, then all of these things will be very easy for us to do. Simply because malakas ang ating spiritual. At hindi lamang yon, may mga references si John kung bakit po niya nasabi yan sa ating kapatid na si Gayo. Ika niya, tuwang-tuwa ako nang dumating ang ilang kapatid at ibalitang Gayo, ikaw ay tapat sa katotohanan at talagang namumuhay ayon dito. Nakita niyo yung witness ng mga tao around that person. Wala pong masamang tayo magmatsyag sa bawat isa. Pero kung magmamatsyag tayo, papansinin natin ang bawat isa. Huwag naman puro negative. Kasi kung magpapansinan tayo ng negative, sino sa atin ang walang negatibong attitude? Walang negatibong character? Walang negatibong nagawa? Sino? Mag-capitalize tayo, mag-focus tayo, ano yung strength na naiiwan dun sa tao? Ano yung strength na meron siya? So sabi niyo rito, may mga witnesses, kapatid. No? May mga witnesses. Talaga namumuhay ka sa katotohanan. At mamaya po, yun ang pag-usapan natin. Ano ba yung katotohanan sinasabi ni John kay Gayo na isinasapamuhay niya? Ano yung katotohanan na yun? Malalaman po natin mamaya. At ito po yung sinabi ng isang pastor, na isang leader ng simbahan, in accordance sa nakikita niyang buhay ng isa sa kanyang mga inalagaan, which is si Gayo. Ito po ang sabi niya. Wala nang higit
na makapagpapaligaya sa akin, kundi ang marinig ang balitang namumuhay ayon sa katotohanan ng aking mga anak. Sino ang hindi matutuwa doon? Sino ang hindi magiging maligaya sa mga sons and daughters, sa ating mga anak na lamang? Di ba, yung nga lang medyo tumaas yung grade ng bata, naku, talaga naman, sige, ililibre ka, lumabas kayo ng kuya nyo, bilhin nyo lahat ng gusto nyo bilhin, ito 100 pesos. Right? Magpakasaya ka. Sige. Tumaas yung grade. Di ba, mga simpleng bagay na nagagawa ng mga bata na nakakatuwa, tayo mga magulang, hindi man sa pagiging overacting, kaso ganun kasi tayo mag-inspire sa mga bata. Huwag natin sasabihin maliit lang yung nagawa mo. Ako nun palakol pero, Kung ganun tayo sa mga anak natin, gayon din po si Juan sa kanyang inaalagaang simbahan. Nabubuhay sa katotohanan. Yung mga kapatiran. Again po, mamaya malalaman natin na hindi lang pala sa bibig dapat yung katotohanan, kundi sa mismong pamumuhay natin. Okay? So yan po, natutuwa siya. Sino, of course, ultimately, ang natutuwa kapag tayong lahat namumuhay sa katotohanan, ang ating amang nasa langit. Di po ba nababanggit natin na madalas? Ang Panginoon, ngumiti lang siya ng konti, He brightens up the whole universe. Ngumiti lang ng konti ang Diyos, the whole universe will be brightened. Nagliliwanag ang buong sanlibutan sa konting ngiti pa lang ng Ama. Now imagine if you can make Him really smile and we can make Him dance. Sinabi po sa Old Testament, even Yahweh, He dance with joy. Kapag ang Israelita nakakagawa ng mga bagay na para sa Kanya. Ang laking kaligayahan po ng Amang nasa langit sa Old Testament, kapag ang Israelitang napakatigas ng ulo, biglang merong ginawang napakaganda sang-ayon sa katotohanan. Tuwan-tuwa po siya. He rejoices over Israel. He even danced. Para tayo mapasayaw sa katotohanan sa ginawa ng anak natin, ibang klase siguro yung nagawa. Di ba? Extraordinary. So madali po yung pinag-usapan natin kung i-relate po natin sa ating mga pamilya. Basahin naman po natin yung John verses 5 to 8. Mahal kong kaibigan. So magkakaibigan sila sa simbahan. No? Mga spiritual friends. Kasi nga ang Lord tinawag niya tayong friend. Sa chapter 15 po yun John. Yun yung gabing ang mga apostles po. Di ba kinakanta na, I am a friend of God. Tapos marami pang mga friends na kinanta tayo dyan. Yun po yung sa chapter 15 ng John. Lungkot na lungkot po kasi yung mga apostol nung gabi na yon. Kasi po si Judas umalis na. Di ba? Umalis na, binigyan ng Panginoon si Judas nung tinapay ni sinawsaw sa saro. Pagkakain ni Judas, umalis na siya, gagawin niya yung dapat niyang gawin. Pumunta sila ngayon dun sa garden. Doon sa vineyard. Di ba? At lungkot na lungkot yung mga apostol. Kasi they also know, matagal nang ini-imply ng Lord, I am going away very, very soon. Hindi sinasabi ng Lord kung kailan, pero they feel it. Nararamdaman nila. Kasi kumukulo rin po ang mundo by that time. The moment ang Panginoon, kumilos na papalapit siya ng papalapit sa cross, yung buong mundo by that time, yung world around them, kumukulo rin. Laganap din yung mga wars. Laganap yung rebellion. Religious man or hindi. Magulong-magulo po ang mundo by that time. Napakagulo ng mundo by that time. So, sabi ng Lord, di ba? Huwag kayong mag-alala, sabi ng Panginoon, doon sa garden. Kaya nagbibigay siya ng mga pampalakas loob. Marami po siya sinabi ng mga pampalakas ng loob. At yun nga po, ang isa doon, no greater love. No? Wala nang higit pang pag-ibig na ibigay ng kanyang kaibigan niyang kanbuhay sa kanyang kaibigan. At sila yon. And the Lord Jesus Christ, sinasabi niya yung sarili niya, I am your friend na mamatay para sa inyo na aking mga kaibigan. Imagine that, He is our Lord. Number one, He is our God. He is our Lord, our Savior, our friend. Imagine what kind of deity, what kind of God is this? Wala pong ibang Diyos around the world na nag-o-offer ng friendship sa kalang nasasakupan. Only the Lord Jesus Christ. Hindi kailanman sila magiging kaibigan ni Buddha, ang mga Buddhist. Hindi kailanman magiging kaibigan ng Diyos ng bansang ito, yung mga sumasamba sa Kanya. There's no such thing as friendship between them at sa kanilang Diyos.
Ulitin ko po, only Christianity alone. Kung saan yung God na lumikha ng lahat, the King of Angels, nag-offer ng kanyang friendship sa kanyang mga nilikha. Only Christianity. Only biblical Christianity. Kaya mapalad po tayo. Dial a friend. Nagbakasyon, 1 linggo pa lang, dial a friend. Andiyan ang Panginoon. Pray. Di ba? Kadalasan kasi ganyan nangyayari pag nasa Pilipinas sa bakasyon. Mayamang-mayaman sa unang linggo, di ba? After a week, ayan na. Uy, kumusta ka na dyan? Ano na nangyayari dyan? Oo nga pala, baka naman pwedeng kuwan. Di ba? Nagda-dial a friend na. Ayan. Una, mali yung pag-handle ng salapi. Yun lang naman yun eh. Mishandling ng anumang pagpapala ng Diyos. Hindi naman tayo kakapusin kung marunong tayong humawak ng pagpapala. Period. Period. Disiplina lang po ang kailangan dyan. Kaya mapalad yung mga nagbabakasyon ng 3 months, ng 6 months. Iba? Iba naman nagtatrabaho pag nasa Pilipinas. Ibig sabihin, nagagawa ng paraan. Dial a friend in heaven, then Lord, teach me. Ano pong pwede namin gawin dito? Habang ako'y bakasyon ng 6 months or 9 months. Para naman para naman meron pa kaming makain ng aking pamilya. And so on and so forth. So Christianity alone lamang ang offer ng kanyang, ang Diyos natin nag-offer ng friendship sa atin. Ang iyong paglilingkod sa mga kapatid, sabi niya kay Gayo, ibalik po natin doon. Kahit sa mga hindi mo kilala, ay nagpapatunay na tapat ka. May mga nagbabalita sa iglesia rito tungkol sa iyong pag-ibig. Kanina, yung pagiging malusog ng kanyang katawan, di ba? Yung kanyang pagiging, sabi po doon, namumuhay siya at yun mismo yung balita ng ibang mga kapatiran. Ito naman po, ang balita naman, alam po ninyo, Brother John, si Brother Gaius po, punong-puno ng love. Again po, hindi si Gayo ang sumulat. Alam nyo, Pastor John, I'm full of love. Hospitable ko po. Or what? No. Ibang tao po nagsasabi. Ibang tao. Yun ang kagandahan na may mga witnesses around. At of course, yung mga witness nila, pawang kabutihan. At ito po ang isa. So, punong-puno ng mumuhay, na punong-puno ng pag-ibig si John. Si Gayo. At sabi naman yung John, padagdag niya, sabi niya, naway, tulungan mo sila. Meron po kasi mga missionaries by that time. Mga missionaries na hindi naman taga kanila, kasi missionary nga eh. Galing sa ibang church ng Lord. Na habang umiikot yung mga missionaries, kadalasan yung dumadalaw talaga sa mga churches, sa mga same Christian churches. At dapat po, tinatanggap sila. Hindi sila, pagbuksan mo ng gate, sino ba yung mga yan? Malay namin, pero missionary daw. Kung tunay pong missionary, meron namang pagkilos ng Holy Spirit eh. May pupunta po rito, next week daw po, next Friday, may pupunta mga missionary. Then let's pray that these people, they really serving the Lord. At wala silang mga doktrina na in the first place, hindi biblical. Na sa ganun, matanggap natin. Wala po tayong choice kundi tanggapin yung ganyang klase mga kapatiran. At yung nga po ang sena by that time. No, may mga missionaries ngayon, dumaan doon sa church sa kilalalagyan ni Gayo. Kasi po si John, wala doon, kaya sumusulat lamang siya. Kaya sabi niya, Gayo, naway tulungan mo sila sa kanilang paglalakbay. Gaya ng nararapat gawin sa mga lingkod ng Diyos. Sapagkat naglalakbay sila sa pangalan ni Kristo. At hindi tumatanggap ng anumang tulong sa mga hindi sumasampalataya sa Diyos. Dapat natin silang tulungan upang tayo makabahagi sa pagpapalaganap ng katotohanan. So, tignan po natin yung mga points dito sa sinabi ni Brother John. Sabi po niya, tulungan sila sa kanilang paglalakbay. Dahil sila daw ay lingkod ng Diyos. So, tayo po, we must help. We must help. Si Pastor Chris po, nung siya'y nagagawa na doon, ang mga leaders po, ayoko sana ipagmalaki kasi we have the tendency na wag sabihin yung ginagawa ng mga leaders. Panginoon na lang nakakaalam. Pero si Kuya Chris po, si Pastor Chris, ilang beses po namin siyang ilalok. If you need support, financial support, magsabi ka lang kapatid. Ang sabi naman po niya, pag kailangan na niya, then why not? Why not? Hindi niyo po yan alam, pero ginagawa po ng mga leaders yan. Walang bato sa leadership. Yes, we are the rock, we are stones, we are the living stones. Pero tumutulong po ang mga leaders. Sadyang meron lang mga bagay, na kapag ginawa ng kanan, hindi na pinapaalam sa kaliwa. But then again, yun po ang katotohanan. We are helping our brothers and sisters. Maging mga nasa Canada naman, ganun din. Kaso agaran kasi nagkakaroon sila ng ibang church na dinadalohan, di ba? Pero ang laging admonition ng mga leaders, pagdating nyo kung saan kayo mapunta,
Kung gusto nyo magsimula ng gawain, then magsusupport syempre ang church. Kaso nga po, kadalasan nangyayari, di ba? Pagdating doon, after a while, sa ibang church na rin sila sumasali. Pero anyone na iba ang plano, anyone na talagang pag-uwi ninyo, mapunta ka man sa Canada or anywhere sa Candaba, kung plano ninyo magtayo ng church, with the same doctrine syempre, biblical, just what we're doing here, kung kailangan nyo ng support, why not? Why not? Especially po nang galing sa ating simbahan. So, ganun din po ito. Ang sabi niya dito, tulungan. Kasi, mga lingkod sila ng Diyos, kailangan silang tulungan sa kanilang paglalakbay, spiritual man or physical. Sapagkat pangalan ni Jesus ang kanilang hawak. At ang kagandahan pong ugali ng mga kapatid na ito, hindi sila humihingi ng pera sa hindi mananampalataya. Ang GCC po, yung kauri, katulad natin ng mga doctrine, hindi po tayo yung tipo na pupunta sa palengke, magtatayo ng pulpito, may dalang gitara, may dalang speaker, mag-ahid ng salita ng Panginoon, tapos magpapaikot ng buslo sa mga namimili sa palengke. Why? Yun ang example na pinakita sa Biblia. Kung hindi mo kasama sa pananampalataya, ba't mo hihingan? Right? Ba't mo hihingan? At yun po yung ginagawa ng iba. Matapang sana ang loob nila eh. Umaakit ng bus. Mag-share ng konti, di ba? Maya-maya, ayan na. May sobre na. Tatayo sa palengke, regardless kung pwedeng daklutin na lang yung mga gamit nila. Okay sana, malakas ang loob for the Lord. Kaso, ayan na, pagtapos, nag-iikot ng buslo sa mga namimili sa palengke. Yun ang hindi po natin dapat gawin. Because the word of the Lord, the gospel is free. Free. May tamang kapamaraanan po sa paghayo. Ang sabi po, finance follows ministry. Kung merong ministry, dapat may fund. Bakit kailangan merong fund? Para hindi tayo nanghihingi, nanlilimos ng pera sa hindi mananampalataya. That's why po, yung pong nakikita niyong pumapalik sa bus na sa palengke, after nun nanghihingi ng pera, they are not with us. Anyway, they are not Trinitarian, they are oneness. Later na pag-uusapan, baka po meron sa inyo, hindi nyo alam, oneness pala yung sinasalihan ninyong simbahan. Meron po kasing oneness, merong Trinitarian. We are Trinitarian. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Saka na po natin pag-uusapan yung kaibahan ng mga yan. Kung lagi kayong dumadalo sa gawain, you will know the answer. So, hindi tumatanggap. So sa atin po, ganun din ha. Kasi naging debate minsan yan nung long time ago. Paano kayo, Eric? Diba? Kasi maraming reason talaga para makakakuha ng pera sa di mananampalataya eh. Isa yun, paano Kuya Eric, kunyari, yung mayor ngayon, biglang naisipan niya, magbigay siya ngayon ng pera sa church. Tamang-tama yung church, nagpapagawa ng pulpit o ng bubong. Hindi ba natin tatanggapin yun? Basahin nga natin sinabi dito. Sabi dito, pag hindi mananampalataya, wag tanggapin eh. Hindi nga ako, Kuya Eric, kailangan nga eh. Bakit hindi ba kailangan dito? Ito naglalakbay nga, kailangan na ng pamasahe. Barko after barko, maglalakbay yan, pambayad sa camel. Ang laki din po ng gastos ng mga pinag-uusapan natin dito, katulad ngayon. So, no. Kasi po, meron talagang maraming dahilan. Kung talagang gustong tumanggap ng pera sa mga non-believers, maraming dahilan. Kung gusto nating tumayo sa katotohanan, there are these verses, mga stories sa Bible na kinakailangan nating panindigan. Okay? Okay. Paano nga, Kuya Eric, kung talaga ibinato na lang sa loob ng church yung pera kasi ayaw natin tanggapin? Diba? Paano ngayon yan? Bakit wala ka bang kamay o paa para isoli? Tapos ipaliwanag, why? Simple lang naman yun. Maraming salamat po sa puso ninyo na gustong tumulong sa aming simbahan. Ngayon po, ito po kasi sinasabi sa Biblia. So, thank you. Merong puso kayong mapagbigay. Gayon pa man, hindi po namin matatanggap. Why? Because according sa Biblia, yun lamang mga taong merong Kristo sa puso. Ngayon po, ganito po, Mayor. Kung talagang gusto niyong tanggapin namin yung 1 million na binato ninyo sa simbahan namin, let's pray. Right? May tamang kapamaraanan kasi. Pwede mong tanggapin yan pag naging believer na yung tao. Saan natin nakuha yung kay Eric? Ayan, malinaw na malinaw. Hindi lamang po ito. Hindi lamang ito. Marami pong sinasabi sa Biblia, Kristiyano ang tutulong sa kapwa Kristiyano. Kristiyano ang magtataguyod ng mga proyekto. Hindi non-Christians. Hindi unbelievers. Okay? Okay, next time po, pag-aralan natin yung pagdating dyan. Basta dumalo lang kayo ng dumalo, malalaman nyo later on. Ayan. So sabi po dito ni Brother John,
dapat natin silang tulungan upang tayo makabahagi sa pagpapalaganap ng katotohanan. Imagine this. Kung hindi man tayo missionary, kung hindi ka man pastor, hindi ka man naglilinis ng simbahan, matutulungan mo siya, magiging part kanyang gawain by financial support. Sayang, hindi ako makasama sa kanila kasi may maraming valid reasons. Sayang. Sana ganun din ako. Sana makatulong ako. But, kapatid, we can send financial support sa mga taong yan. We can. So ngayon po, alam niyo na hindi po sapat ng hindi ako kasama kaya hindi ako makatulong Financial support. GCash lang po yan or STC Pay. Opo. Madali na po ngayon magpadala ng tulong sa mga manggagawa ng Diyos. So, walang reason. Now that you know about it, then it's up to you anong gagawin ninyo sa katotohanan na yan. So, yes, we can. Kung saan natin maging kabahagi ng gawain ng Panginoon through that person, financial support. Kung talagang hindi tayo makakasama, financial support. Ngayon po, ganito. Ang saya-saya ni John. Talagang ang kanyang puso lumulundag sa klase ng personality, character, pagka-Kristiyano meron si Brother Gayo. Ito nga po pala si Brother Gayo, minsan-minsan lang siya nabanggit sa Biblia. Maaring isa siya sa mga members ng simbahan na yon, maaring isa sa mga leaders. Kaya siya yung sinulatan ni John. So, maraming salamat sa Lord sa buhay ni Gayo, maraming salamat sa mga natutunan natin sa parte na ito ng ating pag-aaral. Pumunta po tayo sa verses 9 hanggang 12. Ayan. Sumulat ako sa iglesia, bukod dun sa sulat niya kay Gayo. Sa mismong iglesia sumulat siya. Sumulat ako sa iglesia, subalit, hindi binigyang pansin ni Diotrephes ang aking kapangyarihan. Ang hangad niya'y siya, ang kilalaning pinuno ninyo. Kaya pagpunta ko dyan, uungkatin ko ang lahat ng ginawa niya at ang mga kasinungalingang sinabi niya laban sa amin. Dito muna tayo. For some reason, hindi yata nawawala sa simbahan ang gantong klase ng mga characters. But I hope and pray now sa GCC, no one is like this. I hope. Imagine to si Diotrephes, si John, na dating kasama ng Panginoon mismo sa kanyang ministry, isa sa mga apostol, hindi niya binibigyang halaga yung authority binigay ng Panginoon kay John. Nitong magaling na si Diotrephes. Kaya ganun na lamang ang galit ni John. May araw din si Diotrephes. Imagine, merong pinapasabi yung pastor, merong itinuturo yung pastor, may mga, let's say, mga rules and regulations ang pastor na pinadala. Pero hinarang po ng isang tao, si Diotrephes. Wag po kayo magpapangalan ng Diotrephes sa mga baby ninyo. Opo, marami naman ibang names Huwag na lang Diotrephes. Kasi po, infamous, diba? Will live in infamy yung kanyang pangalan because of this. Ang sabi po niya, merong time, hindi niya isinulat lahat sa mensaheng ito yung gagawin niya kay Diotrephes. Pero sabi lang po niya, uungkatin kong lahat. Mag-face to face kami. No more text. No more calling. Face to face, isisiwalat ko sa harapan ng lahat, uungkatin ko ang lahat ng ginawa niya at mga kasinungalingang sinabi niya, laban sa amin. Hindi lamang si John, sa amin. Sinisiraan niya yung mga kapatiran. Mga kapatid, ito mga ganito, ako personal belief ko, the Lord will vindicate in His time. Ngayon po, may mga issue-isyong lumalabas, let's say, kunyari, may mga issue lumalabas, kaya harapin mo ng galit na galit ka. Kaya, halika, mag-usap tayo dito, ha? Sige. Okay, dito, sumama ka sa akin. No, wait. Wait for it. Kasi kung alam naman natin may kasalanan talaga tayo, bakit tayo magiging hostile? If we are innocent sa mga sinungalingang sinasabi against us, have peace. Kasi, hindi naman totoo yung sinasabi niya Pag pinatulan mo yan, mapapasama ka pa. Right? Huwag po natin papatulan. Kasi andyan ang Lord. Lord, alam po ninyo ang katotohanan.
Ako pa naman mga kapatid, pagod na ako sa mga pagpapaliwanag, to be honest. Hinihintay ko lang, Lord, kayo na mismong gumamit sa mga kapatiran. Sila na magpatotoo, wag na ako. I just choose to keep quiet about these issues. Una, waste of my time. Waste of time. Bakit ka makikipag-usap sa tao, makikipagtagisan ng talino sa isang taong hindi naman kailanman nakikinig sa iba, kundi sa sarili lang niya nakikinig. Walang ibang magaling kundi siya lang. So, paano ka makikipag-usap sa ganyang klase ng mga tao? Waste of time, waste of effort. And of course, above them all, the Lord will vindicate. Huwag po tayong masyadong init na mag-text back. Huwag tayo init na i-Facebook na naman yung bagay na yon. Ako po, inaamin ko, ilang tao lang po yung mga Facebook na sinusundan ko. Pag nakita kong, palaaway itong isa ito. To be honest with you, even though, hindi rin ako mahilig magsisilip sa Facebook. Siyempre, pag family yan, hindi pwede. Di ba? Hindi pwede. Kailangan laging updated. Pero ayoko masaturate sa ganung klase ng mga posts na lagi may panariringgan. No. I'm trying to spare myself na kung magulo ang mundo, kung magulo siya, ako hindi. Pwede naman natin i-cut yung mga bagay na yan, di ba? Di ba? Yung mga problemang walang ginawa kundi mamroblema ka rin. Di ba pwede naman i-cut yan? Madali lang yun. Wag mo nang tignan yung mga posts. Pambira to, sino naman kayang kaaway nito? Blind item na naman. I'm telling you, hindi po ako fan ng mga ganyan. Mas gamit ko pa yung chat, yung messenger. Pero yung Facebook itself, not really. No, not really. So, ang point ko po, kung ayaw nyo magulo rin ang buhay ninyo, huwag kayong laging nakatingin sa mga magugulo. At huwag sumausaw ng sumausaw. Kung gusto nang magulo buhay nila, hayaan nyo sila. I-chat nyo na lang. Huwag naman ganyan. Face your problem. Do not Facebook it. Which is lumang-luma na quotation. But totoo pa rin naman. Di ba? Don't Facebook it. Face it. Ayan. So sabi niya, ito pang isa pang masahol na ginagawa ni Diotrepes. Tingnan po ninyo. At hindi pa siya nasiyahan, nasira-siraan kami. Ayaw niyang tanggapin ang mga kapatiran na dumarating at hinahadlangan pa niya. Yung mga missionaries na yun, ayaw niyang tanggapin. Ayaw niyang tanggapin. Buksan ng pinto. Hindi, sarado ang pinto. Ako si Diotrepes. Huwag buksan ng pinto. Ngayon, siyempre, hindi mapapasok sa church yung mga tao. Ano ginagawa na naman niya? At hinahadlangan pa niya at itinitiwalag sa iglesia ang mga nais tumanggap sa mga yon. Ikaw sa po, Brother Diotrepes, tahimik. Gusto mong mawala ka ng simbang ito? Gusto mong pitikin kita palabas ng church? Tinatakot niya yung mga kapatiran. Nakita niyo ba yung pagiging napakasamang ugaling meron to sa Diotrepes? Nagbobos-bosan, nagli-leadershipan. Si John sa kayong mga kasama ni John sinisiraan. Tapos yung mga missionary, hindi rin niya tinatanggap. At yung mga gustong tumulong, ano gagawin niya? Sisipahin daw niya palabas ng church. So, evil. And yet, nasa loob ng simbahan po itong pinag-uusapan natin. Ito po yung pinaka-nakalulungkot sa lahat. Si Diotrepes na pinag-uusapan natin na napakasama na ugali, nasa loob ng church. Imagine that. So sa mga bago po, hindi po namin pinapangako sa inyo na pawang kabanalan lang ang makikita ninyo kapag kayo dumalo sa iba't ibang simbahan. We are not perfect. Sinasabi ko po ito nang sa ganun, hindi kayo nadidismay at dilipat na naman ng ibang church. There is no perfect church from before hanggang sa future. Hanggang Book of Revelation nga, hindi perfect yung karamihan ng mga church na binabanggit ng Panginoon. Yung 7 churches, karamihan po hindi perfect. Huwag na perfect, sige. Hindi nga very good eh. Very good na lang. Hindi po lahat ng churches, very good. May kanya-kanyang kahinaan pa mga simbahan. Because of what? Because of persons like this. So, kaya sinabi ng Panginoon, di ba, sinabi niya sa aklat, let us focus our eyes unto the Lord. Maaring kunyari, isang araw ako mismo naging pasaway. Ako mismo. Nawa, hindi naman ako ang maging dahilan kung bakit bigla kayo nagwalaan. Kung ako po pasaway, hindi kayo nga alis. Ako ang pababain ninyo ng pulpito. Because this church is the Lord's church, not mine. Not mine. Hindi po ako kapit tuko sa pagiging pastor. Hindi po.
Hindi ko rin naman habol kung magkano mang finance meron ng simbahan ito. Wala po akong habol. Ang habol ko lang for the glory of the Lord. So, kung ako man yung nag-ala, Diotrephes, sa simbahan ito, all of you have the right. Kuya Eric, hindi ka worthy dyan sa position mo. Bumaba ka mo. No messages at all. Disciplinary action. Opo. Wala pong itchapwera sa disciplinary action. Is even me. Even me. Kaya tandaan niyo po yan, ha? Yan. Basta dapat totoo lang yung yung mga accusations. Yan, hindi yung mga kwento-kwento lang, yung pala galing di pala kay Diotrephes, yung paninira sa akin kasi ng alingan, naniwala naman kayo or what. Yan. Anyway, the Lord will vindicate. Lagi-lagi rin ang aangat yung katotohanan. So sabi niya, talagang si Brother John, pag pinag-uusapan, pag nabanggit yung pangalang Gayo, sarap pakinggan ng pangalan ng kapatid na ito. Nare-refresh ang aking kaluluwa, ang aking isipan. Ang dami kong problema, pero marinig ko yung pangalan ni Gayo. Tanggal ang lahat. Pero pag nabanggit yung pangalan ni Diotrephes, ayan. Ang laking problema sa tenga ni Brother John. Nawa, hindi ganun ang pangalan natin. Si Brother Eric, naku, ingat kayo dyan. Diba? Kaya nga po ng mga messages, 'di ba, mga pag-aaral, nabanggit na ano yung legacy ng iiwan ng pangalan natin once dinala tayo ng Panginoon. Kung hindi man sa langit, dinala tayo sa Pilipinas or anywhere in the world. Ano ngayon yung laman? Ano yung sumusunod sa pangalan natin? Si brother ganito, naku, napakabait ng taong 'yan. May konting kasungitan pero mabait naman siya, no? Ano yung legacy ng iiwan natin? Paano tayo i-define, mga kapatiran, kapag tayo ay nawala? Saan man tayo naroon. Kaya ang sabi ngayon ni Brother John, minamahal, huwag mong tularan ng masamang halimbawang ito, which is si Diotrephes. Ang tularan mo ay ang mabuti, sapagkat ang gumagawa ng mabuti ay anak ng Diyos. Ito, parang merong bahid ng judgment to, mga kapatid. Hindi judgmental. Hindi ever magiging judgmental ang mga apostol. Pero sabi niya, ang gumagawa ng mabuti ay anak ng Diyos. At napaka-obvious, that is Gaius. Ang gumagawa ng masama ay hindi pa nakakakilala sa Diyos. And that would be Diotrephes. Yun yung lagi po natin sinasabi. Madaling sabihin, I am a born-again Christian. Kaso kadalasan po yan, yun? Nagiging title lang. Same person, same Eric, nakasulat Eric, nung born again, Eric sa ilalim, born again Christian. Nagiging title lang, karagdagan lang sa kanyang pangalan, yung pagiging born again. Pero, all in all sa kanyang buhay at kasispan, hindi talaga nangyari yung born again experience. Maraming confessing Christian by mouth. Pero hindi naman sila practicing Christian. Hindi enough na we are confessing that we are Christians. We must live by the truth na taglay ng pagiging born again. Yun yung mga nabubuhay sa katotohanan. Hindi mo lang sinasabing Kristiyano ka, ipinapakita mo na ikaw ay Kristiyano. Through our lives. Yun ang tunay, yun ang truth na tinatawag. Yun yung tunay na paglakad sa katotohanan. Not by mouth only, but by our whole being. Makita sa lahat ng aspeto ng ating buhay. So si John po ang nagsabi, ang gumagawa ng mabuti, anak ng Diyos. Ang gumagawa ng masama, hindi pa nakakakilala. Like Diotrephes, ang tagal na po niya, to the point na parang meron na siyang leadership position sa simbahan, pero hindi pa. Paano natin nalaman? Yung mismong mga reports, yung witnessing, yung mismong mga na-witness ni John mismo sa buhay ni Diotrephes. So I hope and pray, sa kukonting bilang na ito, we are all real Christians here. Kasi po, napakadaling mag 10 years ka sa isang simbahan, mag 20 years ka sa isang simbahan, maging leader ka pa, yun pala, hindi mo pa talaga nakikilala ang Panginoon. Those are just titles. Me, being a pastor, that is just a title. What matters most, kung yung bang sinasabi ko, na isa sa pamuhay ko, as well as sa ating lahat. Kaya ang sabi ngayon ni John sa ating kapatid, mabuti. Nakahinga na naman ng malawag si John. Mabuti ang sinasabi ng lahat tungkol kay Demetrio. At iyan ay nakikita or makikita sa kanyang magandang pag-uugali.
Yan din ang aming patotoo. At alam mo, Gayo, na totoo ang sinasabi namin. So, at last, hindi lamang si Diotrepes ang pwedeng maging sandigan sa lugar na yon ng katotohanan at ng kalakasan. Hindi lamang si Gayo. Meron pang Demetrio. Dapat po yung mga mabubuti, yung mga may magagandang ugali sa simbahan, dumami siya. I think, alam naman natin kung maganda ugali natin o hindi, di ba? Kailangan pa bang iba magsabi nun? Dapat tayo mismo kaya natin sabihin, Panginoon, maraming salamat. Ang ganda po na ugali ko. Kaya dapat yung makakarinig, sasang-ayon, Amen. Amen lahat. Di ba? Amen. So hopefully, katulad po dito, hindi puro problema. Meron pa rin mga kapatiran like Gayo and Demetrio na nagsisilbing ilaw sa simbahan na iyon na ginugulo ng isang tao rin naman, which is Diotrepes. Wala pong laban ng dilim sa liwanag. Kasi hindi ba kahit napakadilim ng kwartong ito, magbukas ka na ng konting ilaw dyan, di ba na-illuminate ang buong kwarto? Saka wala rin tayo nakita nga naman daw ng example na nasa kadiliman ka nang buksan mo yung flashlight. Ayaw umilaw! Kasi mas makapangyarihan yung dilim kaysa sa flashlight. Hindi mangyayari yun. Kahit kaperenggot na ilaw, kaya niyang i-overcome yung malaking kadiliman. At yun po yung kailangan sa lahat ng simbahan around the world. Kung lahat, kunyari, ng mga kapatiran, puro pasaway, at halatang-halatang may kinikilingan, halatang-halata na, nagpapaka-plastic ang karamihan, at least merong ilan magsisilbing totoo. They will become the beacon of light sa simbahan ngayon. At later on, sa tulong ng Panginoon, magliliwanag na muli ang bawat kapatiran. So hindi po ako marami yung gumagawa noon, sasali tayo. Hindi ko mas marami yung naniniwala doon, sasali tayo. Hindi po majority ang pinag-uusapan sa church. No. Di ba sa iba kasi majority wins? Sa simbahan po hindi. Yung pang minority, ang siyang halimbawa, the Lord Jesus Christ. The Lord Jesus Christ is the minority sa kalagitnaan ng lahat ng tumutuligsa sa Kanya. Majority ng tao ng araw galit kay Jesus Christ, hindi naniwala. But even though Jesus Christ was the minority, later on nakita natin, He is now the majority. At never ever magiging minority ang Diyos. Ganyan man po sa atin. Hindi paramihan. May mga pagkakataon na kukuha na sa voting, paramihan ng vote. Pero yung mga, let's say, mga bagay na mga issue na kinakailangan ng wisdom, yung mga malalaking mga decisions, of course, ang kinakailangan dito, wisdom from above. Discernment from our Lord. Okay? So sabi niya, mabuti ang sinasabi ng lahat tungkol kay Demetrio at iyan ay makikita sa kanyang magandang pag-ugali. Yan din ang aming patotoo at alam mong totoo ang aming sinasabi. Ngayon, itong chapter na ito, even though yung ilan, ayaw talagang sabihin pa ni Juan ang lahat-lahat through writing. Kaya ang sabi po niya sa bandang huli, sa 13 hanggang 15, Gayo, marami pa sana akong sasabihin sa iyo, ngunit hindi ko na binanggit sa sulat na ito. Inaasahan kong magkikita tayo at makakapag-usap sa lalong madaling panahon. Ito yung confrontation. Dapat po merong confrontation sa simbahan. I think matagal ko na hindi nagamit o nabanggit yung patungkol sa kibit-balikat, diba? Wala pong sinabi sa Biblia na magkibit-balikat na lang tayo. Wala po. Dapat po lahat ng issues na pag-uusapan ng maayos. Maliit man yan ng malaki. Kailangan po merong confrontation. Okay? Kung wala tayong ginagawang something na mahahantong sa confrontation, wala tayong dapat ikatakot. Pero kung alam din naman natin meron tayong pagkukulang at hahantong yun sa confrontation, wala tayong magagawa kundi mangyari yung confrontation. Kailangan kausapin ng mga leaders, kung sino man. Kung kailangan kausapin ng kapwa leader, kausapin yung mga hindi leaders, basta mahalaga merong confrontation. Kailangan malaman ng tao yung kanyang mga pagkakamali. Okay? Hindi nadadaan sa chat. Hindi nadadaan sa Facebook. Lalo na email. I don't think kung may gumagamit ba ng email or what. So, meron pong confrontation at yun po ang susunod na kabanata sa kwentong ito. Haharapin na ni John at ng kanyang mga kasama si Diotrepes upang siya'y sawayin and later on, of course, upang mabigyan naman ng commendation si Gayo at si Demetrio. Kaya ang sabi ng ating kapatid, sa kabila ng lahat ng ito, nangyayari dyan, Brother Gayo,
Sumaiyo nawa ang kapayapaan. Kinukumusta ka ng ating mga kaibigan dito. Ikumusta mo rin ako sa lahat ng ating mga kaibigan. Diyan. Di ba? Masaya yung mga maraming friends. Positive yung birds of the same feather flock together. Positive yun kung ang ginagawa para sa Lord. Right? Walang problema dun. Magkakaroon ng positive connotation yun, yung birds of the same. Kasi lagi, pag ginagamit kasi yan, lagi sa negative, di ba? Bakit kaya siya ganun? Bakit siya ganyan? Hindi naman siya dating ganyan or what? Ano sinasagutin ba? Alam mo naman, sino ba mga kasama niya? Yun naman pala Alam mo naman, birds of the same feather flock together. Laging sa ano yan, negatibo ginagamit. Gamitin naman natin sa positive. Kung pare-pareho tayong mga makakadiyos at magkakasama tayo, then we are the same feather. We are the same feather. Dapat dun sa positibo na pagiging same feather flock together. Okay? Ito po yun. Kasi ito yung mga magkakaibigan. It seems, since close itong mga ito, sila Gayo, sila Diotrephes, sila John, at si mga kasama ni John, ano yung makikita natin maging impact nun kay Gayo? Kung sino yung mga kaibigan niya, ganun din siya. Ganun din siya. Di ba sinabi rin po sa Biblia, di ba? Na ano raw yun? Mamili raw tayo ng mga kasama na maging kaibigan. Di ba? Influence, right? Ano ba yung sinabi nun sa Bible? Do not be deceived. Di ba? Sabi ni Pablo, yung influence, makakasira sa ating magandang mga characters at attributes. Na kung meron tayong mga kaibigan na masamang influensya naman, ang tendency po niyan, magkakapare-pareho talaga lahat. At yun po iiwasan natin yun. Si Lord Jesus Christ, naging friends of sinners siya. Not by being sinful din naman, katulad ng mga sinners. No. Naging friends of sinners si Jesus Christ, nang yung mga sinners naging holy katulad ni Jesus Christ. Jesus Christ was the minority, the sinners were the majority. Pero yun ang impact. Kapag yung kabanalan ng Panginoon, yung glory, yung righteousness sa atin, sila ang mahihikayat nating gumaya sa atin, hindi vice versa. So kung gusto niyo makipagkaibigan, magkaroon kayong grupo, walang problema doon. Just make sure hindi po kayo yung mahahawa sa mga masasamang ginagawa nila. Sila ang mahahawa sa atin. Okay? Ganun po yung nangyari sa mga kapatid na ito. So bilang panghuli po, ano po yung mga ehemplo na dapat at hindi dapat na tularan. Simple lang po ang lesson na makukuha natin dito sa ating pinag-aralan. Si Gayo at Demetrio, malusog ang buhay espiritual, namumuhay sa katotohanan, napatunayang tapat at may pag-ibig, tumutulong sa pagsulong ng katotohanan, sila ay mga tunay na anak ng Diyos. And of course, the other side. Si Diotrephes, walang respeto sa namumuno, nais mang-agaw ng kapangyarihan, sinungaling, hinahadlangan ng pagpapalaganap ng katotohanan, hindi pa siya tunay na nakakilala sa ating Panginoon. So it's up to you kung sino ang kakaibiganin ninyo sa dalawang grupo ng mga taong yan. Gusto mo ba kay Gayo o kay Demetrio? Or parang fun yata kapag sumama ako kay Diotrephes. Okay, so nasa atin na po yan. Narinig nyo na minsan ng ating Panginoon. It's up to us. Ngayong narinig na natin ang mga bagay nito, ano ang gagawin natin about it? Tayong lahat po yumuko, tayong manalangin. Lord, maraming salamat po sa umagang ito. And thank you very much po sa inyong paalala dun sa pagkakaroon ng tamang attitude, tamang character, at yun po yung pagtayo sa katotohanan. Na ang mga taong tuloy na nakatayo sa katotohanan, laging kasang-ayon po sa inyong sinabi, laging kasang-ayon, Panginoon, sa inyong mga ginagawa. Kaya, Father, thank you very much. Siniling po namin na ma-embed ito sa aming mga puso. At sa tulong po ninyong banal na Espiritu, may isa pamuhay po ng bawat isa sa amin. Kaya, Lord, Father, sa iyo lamang ang kapurihan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.